Everyone, kamusta? Congratulations sa mga umabot sa bagong visa bulletin, which is, April 1, 2023. So, buti na lang lumabas na yung October visa bulletin, di ba? Anyway, sa mga hindi umabot, okay lang yan. Isipin nyo, actually kasi, kung iisipin mo, may mga reason may mga advantage din yan yung na-delay ka, hindi umabot yung priority date mo sa visa bulletin. Kunyari sa akin, yung nag-retro ulit, yung tumigil, mag-move forward, naalala ko, June 1 yun 2022. Tapos yung priority date ko is June 28. Ngayon, dahil doon, nakaipon ako ng pocket money namin dito sa Amerika, which is around 400 plus. I was able to spend more time with family. Dumami yung Tagaytay trip namin. Dumami yung mga bakasyon namin. And then, na-realize ko na parang looking forward, hindi ko malaman bakit nga ba na-delay. Pero, pagdating mo dito, tapos looking back, buti na lang pala na retro ka rin. Kasi, kunyari, sa akin, sa skilled nursing facility kung saan ako nagtatrabaho, sakto may isang pa-resign doon na pag hindi ko nag-resign, magiging float nurse ako doon sa amin. Pero dahil nag-resign siya, ng pagdating ko, sakto, isang hall lang ako lagi na-assign. Okay, so ang laking tulong nun kasi hindi ko kailangan magpalit ng mga pasyente everyday pagdating ko sa work. So malaking tulong talaga yon. So yun lang isipin mo na lang yung mga advantages ng pag-delay mo sa journey dito sa Amerika. It's not always negative. There are positives. Okay? Good luck. See you in the next video. Bye-bye.